Atong Ang at iba pa pinaaresto na ng korte at walang inirekomendang piyansa. Ang buong detalye ng report na yan ihatid sa inyo ni ka-partner Margot Gonzales. Inaaresto na ng korte ang negosyanteng si Atong Ang at 17 pang akusado para sa kasong kidnapping with homicide, kaugnay ng missing Sabongeros case. Ayon sa warrant of arrest mula sa RTC Santa Cruz, Laguna, non-bailable ang kaso o hindi nito pinapayagan na makapagpiyansa ang mga akusado sa oras na maaresto. Naglabas din ng korte ng magkahiwalay na warrant of arrest laban kay Ang para naman sa kasong kidnapping with serious illegal detention kasama ang 5 iba pang akusado. Non-bailable din ito. Matatandaan isinampa ng DOJ ang mga kaso laban kay Ang at iba pa matapos makita na may sapat na ebidensya para mapatunayan silang may sala sa korte. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hihiling ang prosecution sa korte na mag-issue ito ng hold departure order laban kay Ang at sa iba pang akusado. Ito'y para mapigilan ang kanilang posibleng paglabas ng Pilipinas at mapaharap sila sa paglilitis. Sinubukan ng SMNI na hingin ang panig ng kampo ni Ang hinggil sa naturang arrest order pero hindi sumasagot sa tawag ang kanyang abogado. Sinabi naman ng Bureau of Immigration na walang record si Ang ng pagbiyahe palabas ng bansa. Ang Philippine National Police nakahanda ng ipatupad ang warrant anumang oras. Ang ibang akusado na polis, hawak na raw ng PNP. Kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi naka-restrictive custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the warrant of arrest. Habang pagdating kay Ang, tukoy na ng PNP ang mga lokasyon nito. Tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Ang National Bureau of Investigation nasa lokasyon na rin ng iba pang akusado para sa implementasyon ng warrant. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzales, SMNI News. Ka-partner News Blast, DZRD Sunshine Radio Report. Sa pambalita, gumuhong kalsada naman dahil sa bagyo sa Bukidnon to Davao Road. Bukas na daw sa mga motorista. Ang buong detalye ng report niyan ni Atty. Bika Tahod. Personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nasirang kalsada dito sa Davao to Bukidnon Road, bayan ng Quezon matapos masira dahil sa kalamidad. Matapos ang higit 2 buwan, bukas na ang bagong kalsada sa Bukidnon to Davao Road matapos masira at gumuho ang bahagi ng lumang kalsada dahil sa nagdaang bagyong Ramil noong buwan ng Oktubre ng nagdaang taon. Saad ni Dizon, sa tulong ng mga eksperto mula sa Japan, mabilis na nasolusyonan ang paggawa ng bagong kalsada sa Sitio Kipolot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Ang bagong kalsada na ito ay ginawa naman dahil mapanganib na kung ipagpatuloy pa ang pagsasaayos ng lumang kalsada na gumuho na nasa babang bahagi ng bagong kalsadang ginawa. Dagdag ni Secretary Vince, ito ay isang team effort kaya nagawa ito ng mabilis. Non-stop kami, texting, calling each other, finding solutions, and ano talaga, no? This was really a team effort. Talagang sama-sama kami dito. Hindi ito magagawa ng ganito kabilis kung hindi nagtutulong-tulong ang province, Municipality of Quezon, si Senator Migs, at syempre yung ating magaling na regional director. Aabot rin anya sa 40 million pesos ang nawawala sa ekonomiya araw-araw dahil sa pagkasira ng kalsada, kung saan naaantala ang pagdadala ng mga produkto ng Bukidnon papunta sa Davao City para dadalhin sa ibang bansa. Nagpapasalamat naman si Senator Migs Zubiri sa mabilis na pagresponde ng DPWH sa gumuhong kalsada. Nagpapasalamat kami ng malaki kay Secretary Vince Dizon sa action na ginawa niya na yung araw at ang ating Pangulo dahil alam mo maraming haka-haka na baka hindi gawin priority ito dahil nasa Mindanao. Pero sabihin ko sa inyo na isang tawag na namin kay Sec Vince, kausap na si Presidente, nagsabi si Sec Vince kagad sa amin, huwag kang mag-alala Migs, maghanap tayo ng savings para gawin kagad yan. It doesn't even have to be placed in this budget until 2026.
at inaksyonan niya kaagad. Samantala kasama rin sa personal na nag-inspeksyon sa bagong kalsada sina Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque, Quezon Mayor Pablo Lorenzo III at DPWH Region 10 Director Lilibeth Apricio. Mula rito sa bayan ng Quezon, Bukidnon, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Bigtahud, SMNI News. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, United Senior Citizens Party List umaasang maaprubahan sa Senadong panaukalang magpapalawag naman sa social pensions ng senior citizens. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Daniela Paulite. Naaprubahan po dito yung Universal Social Pension na Isinusulong ni United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay ang panukalang Universal Social Pension na layong mabigyan ng pensyon ang lahat ng senior citizens anuman ang estado sa buhay. Mula sa 500 pesos na unang naaprubahan ng Kamara, isinusulong ng panukala na gawing 1,000 pesos ang buwan ng pensyon para sa lahat ng senior citizen. Sa kasalukuyan, mga indigent senior citizen lang ang nakatatanggap ng 1,000 buwan ng pensyon mula sa DSWD at hindi sakop ang mga SSS at GSIS pensioner. Ito ay pangkalahatan na. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta 60 years old ka, pataas, mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka na tinatanggap ngayon na SSS, GSIS at kung anong pang-pension, o wala, ikaw ay kwalipikado na natatanggap ng buwan ng pension pag ito ay naisa batas na. Sa ilalim ng naturang panukala, sinumang senior citizen ay kwalipikado, kinakailangan lamang magparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA sa kanilang lugar. Ayon kay Representative Magsaysay, mahalaga ang panukalang ito upang masiguro ang pangaraw-araw na gastusin at pangangailangan sa kalusugan ng mga nakatatanda. Magugunit ang naaprubahan ng panukalang magpapalawig sa social pension ng mga senior citizen sa committee level ng Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Daniela Paulite, SMNI News. Kapartner News Blast. Social media influencers pinupuntahan umano para ipagtanggol ang kabutihan ng Kamara. Ayon yan kay Congressman Libiste. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner MJ Mondihar. Pagpasok pala ng bagong taon ay komisyonagan de Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang umunay pagtaas sa 18.58 billion pesos sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara sa 2026 National Budget. Sa isang Facebook post, ikinumpara ni Leviste ang sahod, bonus, MOOE at office budget ng isang congressman noong 2025 at 2026. Aniya, mula sa humigit kumulang 4 million pesos noong 2025, umabot na raw sa 22 million pesos ang kabuuang sweldo at MOE ng isang congressman ngayong taon. Kinisyon din ito ang umunoy 2 million peso Christmas bonus per congressman na pinanindigan naman ng ilang veteranong kongresista. Ang dagdag na pondo ay para umano sa holiday activity sa distrito at mga constituent dahil inaasahan ng publiko na magbibigay ng tulong ang mga congressman tuwing Pasko. I thank you for having me at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa panayam sa programang Vox Populi, inilahad naman ni Leviste na parte ng konekasyon niyang alokasyon ng Kamara ay napupunta umano sa isang partikular na programa. Meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost na sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. Duda ni Leviste, posibleng napupunta sa online defenders ng Kamara ang ilang bahagi ng pondo ng institusyon. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinupondohan pala ng budget ng Kongreso. Batay sa pag-aaral ng University of Klagenfurt sa Austria, ang clout ng social media influencers ay hindi lang limitado sa simpleng pagpapahayag ng opinyon. Anya, ang mga influencers sa social media ay kaya mag-amplify ng epekto ng umiiral na opinyon o kaya lumikha ng bagong pananaw lalo na sa eleksyon at politika.
Sa ngayon ay wala pang reaksyon ng Kamara sa mga sinabi ni Congressman Leviste. Banggit niyan ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper bag? Opo, yung iba. Mismong nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Hindi naman pagkumpirma ng DOJ sa ICC warrant versus sa Senador De La Rosa, posibleng strategy lang. Ayon yan kay Atty. Torion. Ang report na yan hihatid sa inyo ni kapartner Margot Gonzales. Humingi ng paglilinaw sa Department of Justice o DOJ sa Attorney Estrelito Torion, ang legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng humano'y ICC warrant laban sa kanyang kliyente. Ang Justice Department tumanggi na magbigay ng komento sa hiling ni Torion dahil meron na anitong nakapending na petisyon sa Supreme Court. Ang tugon ng DOJ na permado ni Chief State Counsel Dennis Irvin Chan, ipinost si Torion sa kanyang official na Facebook account. Sabi pa ng DOJ sa sulat, binasura na ng Korte Suprema ang apela nito na atasan ang ilang opisyal ng gobyerno na magpalabas ng kopya ng arrest warrant ng ICC na una nang isinuwalat ni Ombudsman Boy Rimulya at meron na rin dong ipinadalang komento ang OSG hinggil dito. Si Torion, sinabing gusto lang nilang matiyak na meron na ngang ICC warrant pero ay naman daw itong kumpirmahin ng DOJ, bagay na baka strategy ng ahensya para epektibong matuntun at maaresto sa De La Rosa. Multiple sources have told us that they receive have a warrant of arrest and that it is already before the NCB in the Philippines. That is why we try to have it confirmed with the DOJ, but that is the reply of the DOJ. And that probably because they would probably want to ensure that they would be able to spot the location of Senator Bato de la Rosa, and then if they can spot his location, arrest him, and then it would be only at that time that they will reveal that there is already a warrant of arrest. Maybe that is a tactical strategy on their part, that they can assure the arrest of the good senator. Sakaling mangyari ang pag-aresto, sinabi ni Torion na posibleng maghain ng kampo ng senador ng petisyon para sa habeas corpus sa Korte Suprema. I will file a manifestation before the Supreme Court that there is such warrant, and we would pray that it will be acted upon. Or he can probably file a petition for habeas corpus if he is still in the country. Because if he is already outside the country, I think you know that it's going to be a very tricky issue already. Tiniyak naman ni Torion na patuloy pa rin ginagampanan ni Senator De La Rosa ang kanyang tungkulin sa Senado sa pamamagitan ng kanyang mga staff. Umaasa rin siyang mauunawaan ng publiko ang hindi muna pagpapakita ng senador dahil sa pangamba na maulit ang umanay biglang pag-aresto na naranasan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Administratively, he's still performing his tasks, through his staff. And yun nga lang, wala lang siya. And I do hope the Filipino public would understand this predicament. And Senator Bato is clearly apprehensive that such experience would be replicated insofar as he is concerned. And that is a legitimate concern because we are talking here of life and liberty. Nilinaw naman ni Torion na wala siyang direktang komunikasyon sa kanyang kliyente at nakakausap lang niya si Bato sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMNA News. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news sa political blogger ay piniliwanag kung bakit kailangang isali ang mga Duterte sa content para mag-viral. Ang buong detalye ng report hihatid sa inyo ni kapartner MJ Mondihar. Sa Pilipinas, malaking bahagi na ng araw-araw na buhay ng masa ang social media. Ito rin ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng balita at impormasyon ng maraming Pilipino, lalo na sa usapin ng politika. Para sa content creator na si Boss Dada TV, mas naging mulat ang mga Pilipino sa mga isyung politikal dahil sa social media. At sa kanyang karanasan, para maging viral ang isang content, kailangang isama ang mga Duterte dito. Ay oo, ano yan, importante Ay, yan. ganun Kasi ba yun? alam nila partner na yung
mga Duterte crowd, yung DDS kung tawagin, very passionate yan. Oo, talagang active yung mga yan, nakatutok yung mga yan. Napapansin din ni Boss Dada TV o Darwin Salcedo sa Tunay na Buhay na maging ang mga media organization na kritikal sa mga Duterte ay isinasama na rin ang kanilang pangalan sa mga panayam at content. Kaya kapag ikaw gusto mo sumikat, ano ka, aawayin mo si Duterte, magsasabi ka naman kung ano-anong mga masasamang salita sa mga Duterte kung gusto mong sumikat. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 80.5% ng mga Pilipinong edad 10 hanggang 64 anyos ang gumagamit ng social media. Katumbas yan ng mahigit 68 million na mga Pilipinong may araw-araw na access sa internet. Sa panahon talaga simula nung 2016 talaga hanggang ngayon, grabe talaga naging namulat talaga yung mga Pilipino sa politika. Kaya ngayon ang style talaga sa social media, lalo na yung mga nagki-clickbait, ginagamit nila talaga yung subject nila. Duterte, si Sara Duterte, Pulong Duterte, si Pangulong Duterte, basta may Duterte talaga, tinitingnan na ng tao. Ayon sa mga eksperto sa komunikasyon, ang apelyidong Duterte ay isa sa matibay na political brand sa Pilipinas kaya mabilis ito nakakakuha ng reaksyon, positibo man o negatibo. Dagdag pa ng mga analyst, malakas ang emosyonal na hatak ng apelyidong Duterte na parehong may solid base support at kritiko. Dahil dyan, tumataas ang engagement tulad ng comments, shares at reactions. Sa algorithm ng social media platforms, mas pinapaboran ang content na maraming interaksyon at mas ipinakakalat ito sa mas maraming users kaya nagba-viral. Kahit na hate views yan, o halimbawa ikaw siniraan mo ang mga Duterte, o kahit hate views yan, pupuntahan ka sigurado ng mga ng mga followers ng mga Duterte. Kikita ka pa rin kasi dun Kahit na murahin ka nila sa comment section, engagement yan. So ginagamit, nagre-rage bait sila partner para sa kita nila or sa engagement ng kanilang channel. Panawagan naman si Boss Dada TV sa publiko na maging mapanuri sa mga content sa social media. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Kapartner News Blast. Ronda Pilipinas. Sa ating Ronda Pilipinas, DAR Secretary Conrado Estrella III ikalima sa pinagkakatiwalaang cabinet official sa bansa. Ang buong detalye ng report niyan ihatid sa inyo ni kapartner Bien Bergabinya. Tumaas ang tiwala ng publiko sa pamuno ng Department of Agrarian Reform or DAR matapos lumabas si Secretary Conrado M. Estrella III bilang ikalima sa pinakakatiwalaang miyembro ng kabinete sa buong bansa. Batay sa non-commissioned survey ng Tangier, noong unang linggo ng Enero 2026, nakapagtala si Estrella ng 44.93% approval rating, isa sa pinakamataas sa hanay ng mga opisyal ng gabinete ng Pangulo. Ituturing ang pagkilalang ito bilang patuloy na pag-usad ng DAR sa ilalim ng kanyang pamumuno, kabilang ang mas pinaigting na pamamahagi ng lupa, pagpapatatag ng tenure security at pagpapalawak ng mga support services. Kasama rin sa mga tagumpay ng ahensya ang matibay na pagsulong ng katarungang agraryo na nagbibigay daan sa mas mataas na kumpiyansa ng publiko sa pamuno ni Secretary Conrado Estrella III. Para sa Diyos Breakfast Kumati, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo.